Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Sir Job. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa niyo ang liham kong ito. Matagal ko nang gustong ilabas ang karanasang matagal nang bumabagabag sa akin, pero natakot akong baka pagtawanan lang o hindi paniwalaan. Pero ngayong gabi, parang may bulong sa isip ko na dapat ko na itong isiwalat. Baka may matutunan ng iba at baka maunawaan ko rin kung ano ba talaga ang nangyari. Ako nga po pala si Jopper, 24 years old, nakatira sa isang maliit na baryo sa Quezon. Simple lang naman ang buhay ko noon, Sir Job. Isa akong karpintero, walang masyadong luho, at halos lahat ng oras ko ay nasa trabaho at sa bahay lang. Pero tulad ng karamihan sa atin, may pangarap din akong mahalin at mahalin ng totoo. Ang problema nga lang, may pagkakataong kahit anong pilit mo, hindi ka talaga mapapansin ng taong mahal mo. At doon nagsimula ang lahat, sa isang babaeng nagngangalang Lara. Si Lara ay isang tipo ng babae na parang ilaw sa madilim na kwarto. Kapag pumasok siya, mapapalingon lahat. Maputi siya, mahaba at kulot ang buhok, at may ngiti na kayang magpatigil ng puso. Simula pa lang nang lumipat siya sa baryo namin, nahulog na agad ako sa kanya. Pero Sir Job, isa lang akong hamak na karpintero, samantalang siya, galing Maynila, may kaya, at may nobyo ng gwapo, at may kotse pa. Araw-araw ko siyang nakikita sa tindahan, bumibili ng kung ano-ano. Nagkakatinginan kami minsan, pero hindi ko alam kung ngiti ba ng pagkakaibigan yun, o ngiti lang na walang ibig sabihin. Sa bawat araw na lumipas, lalo akong nalulunod sa paghanga sa kanya. Hanggang sa dumating yung gabi ng kasalan ni Pinsan Rico. Sa kasalan, nakita ko si Lara at ang nobyo niyang si Kevin. Habang sumasayaw sila, parang may kirot na humihiwa sa dibdib ko. Doon ko narinig ang bulungan ng mga lasing na kumpare. Kung gusto mo, may paraan para mahalin ka rin yan. Gusto mo ng gayuma? Noong una, akala ko biro. Pero habang tumatagal, lalo akong natutokso. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Hanggang sa nagtatanong na ako kung paano. Dinala ako ng kumpare kong si Paul kay Aling Sabel, isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Kilala raw siya sa mga kababalaghan at marami na raw natulungan pagdating sa pag-ibig. Nasa dulo ng kakahuyan ang bahay niya, isang lumang kubo na amoy insenso at tuyong dahon. Nang makita ko si Aling Sabel, nangingitim ang mga mata niya, parang laging puyat. Pero ang boses niya, malamig at parang nanghihipnotismo. Anong kailangan mo, iho? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Si Lara po. Gusto ko pong mahalin niya rin ako. Pautal kong sagot. Napangisi siya. Madali lang yan, pero may kapalit. Siyempre, bulag ako sa pag-ibig. Wala akong pakailam sa kapalit. Ang mahalaga, makuha ko si Lara. Kumuha siya ng maliit na bote na may pulang likido at minilinan ako na ilagay yon sa inumin ni Lara sa tamang oras. Kailangan daw ay gabi ng kabilugan ng buwan at kailangan ako ang unang taong makikita niya pagkagising niya kinabukasan. Pero tandaan mo, iho, dagdag ni Aling Sabel, ang mga puso
hindi laruan. Kapag pinilit, may kabayaran. Hindi ko yun pinansin. Mas nangingibabaw ang kagustuhan kong mapasa akin si Lara. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Nakisabay ako sa inuman ng barkada namin, kasama si Lara at ang nobyo niya. Sa sobrang desperado, nilagyan ko ng gayuma ang baso ni Lara nang hindi niya napapansin. Uminom siya at sa loob-loob ko, nagdidiwang na ako. Sigurado ako, bukas ng umaga, akin na siya. Pero Sir Job, doon nagsimula ang mga kababalaghan. Kinabukasan, hindi si Lara ang unang nakakita sa akin. Nagising daw siya na wala sa bahay. Natagpuan siyang naglalakad sa kakahuyan. Parang wala sa sarili. Nakapantulog at humahagulgol. Mula noon, nag-iba ang tingin niya sa akin. Oo, naging malapit kami. Pero hindi pagmamahal ang nakita ko sa mga mata niya, kundi takot. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nangayayat si Lara. Lagi siyang parang may kausap na wala naman. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin na matagal. Walang emosyon ng muka. May gabing tumatawag siya sa telepono ko. Umiiyak lang. Walang sinasabi. Tapos may mga pasa ang katawan niya na hindi niya alam kung saan galing. Hanggang isang gabi, sinamahan ko siya pauwi. Sa may kakahuyan, huminto siya at tumingin sa akin. Nanginginig ang boses. Jopper, may humahabol sa akin tuwing natutulog ako. Malaki siya, maitim, pulang-pula ang mata. Sabi niya, hindi ikaw ang mahal ko, pero ikaw ang pumilit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naalala ko ang babala ni Aling Sabel, pero huli na. Isang gabi, nagkagulo sa baryo. Natagpuan si Lara sa silong ng bahay nila. Nakasubsob, duguan ng ulo, at wala ng buhay. Ang sabi ng mga tao, aksidente raw. Nadapa sa hagdanan. Pero ako, alam kong hindi. Pero bago siya matagpuan, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. At ang huling narinig ko ay isang bulong sa kabilang linya. Chopper, susunod ka na. Simula noon, Sir Job, wala na akong kapayapaan. Sa bawat gabi, may naririnig akong yabag sa labas ng bahay. May anino sa sulok ng kwarto. At tuwing kabilugan ng buwan, may babaeng nakatayo sa paanan ng kama ko. Duguan ng ulo, walang mata, at paulit-ulit na sinasabi, ang puso, hindi laruan, may kabayaran. Sir Job, hanggang ngayon, dalawa na ang nadisgrasya sa baryo naming nauugnay sa akin. Pareho sila nakakita kay Lara bago nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ligtas. Hindi ko alam kung ako ba ang susunod. Kaya ako sinusulat ang liham na ito bilang babala sa lahat. Huwag na huwag kayong maglalaro ng gayuma. Ang pag-ibig na galing sa pilit at sa dilim ay hindi pag-ibig. Isa itong sumpa. Magandang gabi po, Sir Job, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Neo. Hindi ko alam kung dapat bang pagsisihan o dapat kong sabihin lesson learned
ang lahat ng ito. Basta ang alam ko lang, hindi na ako muling gagawa ng bagay na laban sa kagustuhan ng ibang tao. Lalo na kung may kinalaman sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ito ang aking kwento tungkol sa isang gayuma na naging simula ng aking bangungot. Lumaki akong medyo mahiyain at tahimik. Wala akong masyadong girlfriend noon at halos wala rin nagkakagusto sa akin. Hanggang sa dumating si Rina, isang transferee sa aming barangay. Maputi, mahaba ang buhok, at parang laging may daladalang liwanag sa paligid. Sa simpleng ngiti niya, parang natutunaw ako. Pero hindi ako pinapansin ni Rina. Sa klase, simpleng hi lang at wala nang iba. Alam kong may gusto siyang iba. Si Carlo, basketball varsity, matipuno, gwapo. Ako, isang ordinaryong lalaki lang na mahilig sa computer at manga. Doon ko nakilala si Mang Isko, isang albularyo na madalas na lumilibot sa palengke. Lagi niyang sinasabi, kung gusto mo ng pag-ibig na hindi makakawala sa iyo, may paraan yan. Hindi ko siya pinansin nung una, pero nang makita kong mas lalo pang napapalapit si Rina kay Carlo, napuno ako ng selos. Isang gabi, naglakas loob akong lumapit kay Mang Isko. Nasa iyo ba talaga ang gayuma, Mang Isko? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko, parang nahihiya pero sabik. Ngumisi siya. Marami akong gayuma, iho. Pero ang gayumang ito, malakas. Sigurado akong sa'yo lang iikot ang mundo niya. Pero may kapalit. Napalunok ako. Magkano po? Hindi pera ang kapalit, Mio. Kundi panata. Kailangan mong sundin ang kondisyon ko kung ayaw mong mapahamak. Bulong niya. Handa ka ba? Sa sobrang desperado ko, tumango ako. Pinagbilhan niya ako ng kakaibang ritual. Kailangan kumuha ako ng hibla ng buhok ni Rina. Inilagay sa bote na may pulang langis at pulbos na parang abo, at isinama ang isang patak ng dugo ko. Ibubulong mo ang pangalan niyo sa gabi ng kabilugan ng buwan. Huwag kang titingin kung may marinig kang boses. Kapag natapos, siya'y magiging iyo. Para akong nahipnotismo, sinunod ko lahat. Ng kabilugan ng buwan, isinagawa ko ang ritual sa isang lumang balete malapit sa ilog. Nagulat ako dahil sa dilim ng paligid. May narinig akong hagikik na parang babae. Tapos may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Pero hindi ako tumingin dahil yun ang bilin. Pagkatapos ng ritual, tinapon ko sa balon ang laman ng bote, gaya ng sinabi ni Mang Isko. Kinabukasan, parang himala, lumapit si Rina sa akin sa eskwela. Ngumiti at tinanong kung gusto ko raw bang sabay kami umuwi. Halos mahimatay ako sa saya. Naging mas malapit kami hanggang sa naging kami. Pero habang tumatagal, napansin ko ang kakaiba sa kanya. Sobrang kapit niya sa akin. Hindi na siya natutulog sa gabi kung wala ako. Parang laging tulala at walang gana sa iba. Hindi na siya pumapasok kung di ako kasama. At tuwing gabi, palagi niyang sinasabi, Mio, wag mo akong iiwan ha. Kahit kailan, kahit saan. Sa una, nakakakilig. Pero nang lumaon, nakakatakot na. Minsan, paggising ko,
Nasa tapat siya ng bahay namin. Basa ang buhok, wala pang sapatos. 3:00 ng umaga. Nang tanungin ko, ang sabi niya, ayokong mawala ka. Isang gabi, nagkaroon ako ng bangungot. Nakita ko si Rina sa panaginip ko. Pero hindi siya yung Rina na kilala ko. Maputla siya, mahaba ang kuko, at dumudugo ang mga mata. Nakasabit siya sa kisame, nakangiti na nakakaloko. Hindi mo na ako matatakasan, Mio, sabi niya sa panaginip. Paggising ko, pawis na pawis ako. Akala ko panaginip lang, pero may marka ng kuko sa dibdib ko. Nagbalik ako kay Mang Isko para humingi ng tulong. Doon ko nalaman ang katotohanan. Iho, hindi totoong pag-ibig ang dulot ng gayuma. Sumpayan. Ang kaluluwa ng babae nakatali na sa'yo. Kapag nawala ka, mamamatay siya. Kapag sinubukan mo siyang iwan, kukunin niya ang kaluluwa mo para magsama kayo habang buhay sa kabilang buhay. Halos himatayin ako sa takot. Hindi ko alam ang gagawin. Sinabi ng Mang Isko na pwede pa raw itong baliktarin sa pamamagitan ng isang ritual. Pero may kapalit. Kailangan kong bitawan siya sa harap ng parehong balete kung saan ko ginawa ang unang ritual at magsakripisyo ng mahalaga sa akin. Kinabukasan, kinausap ko si Rina at nagyaya akong pumunta sa balete. Madaling araw yun, kabilugan ulit ng buwan. Pagdating doon, nagsimula akong magsalita. Rina, patawad. Hindi ko na kayang ituloy ito. Hindi ito totoo. Hindi ito pag-ibig. Niloko kita. Ginayuma kita. Nagsimula siyang umiyak. Pero sa pag-iyak niya, dumugo ang mga mata niya. Unti-unti siyang nagbago. Nagiging maputla. Humaba ang mga kuko at parang demonyo ang tawa. Hindi mo na ako kayang iwan, Mio. Sa'yo lang ako. Hawak ko ang bote ng langis na binigay ni Mang Isko. Binuhos ko sa lupa at sinindihan ng kandila. May sumulpot na usok at may boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napasigaw si Rina at para bang hinihigop siya ng hangin. Nakita ko ang kaluluwa niya, umiiyak, nakatingin sa akin bago tuluyang nawala. Kinabukasan, nabalitaan ko na lang na patay na si Rina. Aksidente raw, nalunod sa ilog. Pero alam ko ang totoo. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng aking kasakiman. Sir Jock, hanggang ngayon, sinusumpa ko ang araw na lumapit ako kay Mang Isko. Kahit anong dasal ko, hindi nawawala ang bangungot. Sa tuwing kabilugan ng buwan, nakikita ko si Rina sa panaginip ko. Nakatayo sa gilid ng kama. May dugo ang mga mata. At sinasabi, hindi mo na ako matatakasan, Mio. Kung may mga nakakapakinig na to at naiisip na gumamit ng gayuma, itigil nyo na habang maaga. Hindi pag-ibig ang bunga ng gayuma. Kamatayan at sumpa lang ang dulot nito.
Magandang gabi po sa inyo, Sir Jock, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Third, 27 years old, at ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng panginginig ng katawan ko tuwing naaalala ko. Isa itang kwento ng gayuma, pero hindi ito yung tipikal na istorya ng love potion na mapapaibig ka sa maling tao. Hindi, mas malala. Ang nangyari sa akin ay parang isinumpa ang puso ko at pati buhay ko ay muntik ng madurog. Lumaki ako sa probinsya, sa isang baryo kung saan uso pa rin ang mga paniniwala sa kulam, barang, at syempre, gayuma. Kahit ganon, hindi ako naniniwala nun. Hanggang sa nakilala ko si Clara, ang babaeng bumago ng lahat. Si Clara ay bagong lipat sa baryo. Maganda, mestisa, at parang laging may tinatagong misteryo sa mga mata niya. Marami siyang manliligaw. Pero sa kung anong dahilan, ako ang pinili niyang laging kausap. Ako ay isang ordinaryong lalaki. Tambay lang sa tindahan. Walang pera. Walang hitsura kumpara sa ibang nanliligaw sa kanya. Kaya syempre, na-flatter ako. Habang tumatagal, naging mas close kami. Pero may kakaiba. May mga gabi na iniisip ko siya ng sobra. Hindi ko na kayang makatulog nang hindi ko nai-imagine ang mukha niya. Dumating sa punto na halos wala na akong ibang iniisip kundi siya. Para bang nahihigop ako ng presensya niya. Hindi ko alam nun, pero iyon pala ang simula ng sumpa. Isang gabi, niyaya ako ni Clara sa bahay nila. Wala raw tao. Kami lang daw. Siyempre bilang lalaki, natuwa ako. Pero pagdating ko doon, iba ang ambience ng bahay nila. May mga pulang kandila sa mesa. May mangkok na may lamang parang dugo. At sa gitna ay may maliit na garapon na may lamang buhok. Para sa atin yan, nakangiti niyang sabi, para hindi mo na ako iiwan. Kinabahan ako, pero dala ng pagkabighanin ko sa kanya, hinayaan ko lang. Doon niya ikinuwento na matagal na siyang natututo sa albularyo niyang lola. At oo, gumagawa sila ng gayuma. Akala ko biro lang, pero may kakaibang ningning ang mata niya habang sinasabi yon. Kinabukasan, mas tumindi ang nararamdaman ko para kay Clara. Hindi na ako mapakali kapag hindi siya kasama. Parang literal na may humihila sa dibdib ko papunta sa kanya. Naging obsessed ako. Sinimulan kong baliwalain ang pamilya ko. Lahat-lahat, basta't makasama ko lang siya. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, mas lumalabas ang tunay niyang kulay. Possessive, selosa, at marahas. May isang gabi na nakita ko siyang may kausap na ibang lalaki sa tindahan. Dahil sa galit ko, muntik ko na siyang masaktan. Pero imbis na siya ay matakot, siya pa ang ngumiti. Gumagana pa pala, sabi niya sa malamig na tinig. Doon ko na pagtanto, hindi ako basta umiibig kay Clara. Isa akong biktima. Simula noon, nagsimula ako makaranas sa kakaibang mga pangyayari. Sa tuwing hindi ko siya nakikita, parang may malamig na kamay na humahaplo sa dibdib ko. May boses na pabulong na nagsasabing, hanapin mo siya, hanapin mo siya.
Isang gabi, sinubukan kong wag siyang puntahan. Nagkulong ako sa kwarto, pero bandang hating gabi, may kumalabog sa bintana ko. Pagdungaw ko, si Clara, pero kakaiba ang itsura niya. Maputla, pulang-pula ang mga mata, at nakangiti na sobrang lapad. Sa kamay niya, may hawak siyang garapon na may lamang parang laman loob. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin, bulong niya. Kinabukasan, wala akong maalala, pero sabi ng nanay ko, nakita niya raw akong gumagapang palabas ng bahay at sumama kay Clara sa kalagitnaan ng gabi. Doon ako natakot ng sobra. Lumapit ako sa isang albularyo sa kabilang baryo. Sinabi niya na ang ginawa ni Clara sa akin ay hindi basta gayuma. Isa itong uri ng sumpa na tinatawag nilang gapos ng kaluluwa. Kapag hindi naputol, unti-unti raw akong mauubos hanggang sa tuluyan akong mapunta sa kanya kahit sa kabilang buhay. Gabi-gabi, nagritual ang albularyo. Pero habang ginagawa yon, mas nagiging mara si Clara. Sinusubukan niya ako kahit saan. May mga pagkakataon na makikita ko siya sa labas ng bintana. Nakatayo lang, nakangiti. Minsan, sa panaginip ko, hinuhugot niya ang puso ko gamit ang mga kuko niya. At sa tuwing nagigising ako, may bakas ng pasa sa dibdib ko. Umabot sa punto na halos ikamatay ko na. Isang gabi, habang nagdadasal ang albularyo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Pero hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang dila niya, parang ahas, at ang mga mata niya'y nagliliyab sa galit. Ayoko sa mundo kung walang ikaw, Third. Sigaw niya. Nagpatuloy ang albularyo sa dasal. May mabagong usok na pumuno sa paligid. Sumigaw si Clara. Unti-unting naglaho. Pero bago tuluyang nawala, bumulong siya. Kung di ka sa akin, wala kang makakamtan na ibang pag-ibig. Matapos ang ritual, nawala ang kakaibang paghila sa dibdib ko. Pero hindi na ako bumalik kay Clara. Umalis siya sa baryo. Walang nakakaalam kung saan. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. At wala pa akong nagiging nobya simula nun. Baka nga totoo ang sumpa niya. Sir Jock, hindi ko alam kung buhay pa si Clara o kung ano man siya ngayon. Pero kung may makakarinig sa kwentong ito tungkol sa isang babaeng nag-aalok ng pag-ibig na walang hanggan, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng gayuma ay para sa pag-ibig. Minsan, para iyon sa pagkasakal ng kaluluwa mo.